conservative support. Information provided, information gathered, that's just enough para yung mga players nga dito ng Boom Esports is, be able to roam freely. Ayun yung magiging goal talaga dito ng Boom Esports, really dictate the tempo sa buong mapa at talagang hindi pagbigyan nga itong Nakururo nga natin na lumipat ang kanyang Mamahaha flight dito, Kuya Osay. Yes. And yung advantage ng Mamahaha, alam naman natin na initially pwede siyang mag-burst, pwede siyang, meron siyang gulpidikulat And kontrolado niya yung tempo ng mapa. At ngayon, nasisimulan na kaagad natin ngayon. Nandito tayo sa Heroes Gorge. Kung saan ang mga teams nagsisimula na kaagad with their kanya-kanyang rotation. It would still be the same na nakita natin mga supports natin. Tinutulungan yung ating mga laners. Grabe talaga yung aggressiveness din dito ng Boom kasi hindi natin napansin na ito ngang si AG6 ay nakakuha na nga ng red buff. Ito ang trabaho ng PE, no? Kuhanin ang kayamanan ng kabilang jungler tapos nandiyan pa si Impressive para talagang guluhin nga ang pathing dito ni Nakururo. Early game advantage, I would say. Pretty much drafting pa lang, alam na natin to. Expected na natin to. Pero itong si Supremo mukhang gagawa ng play sa red quadrant ngayon ng red team. Nakikita mo naman yun, no? Napapaligiran na ng bawat isa. They are pushing in. Apat ang mag-regroup dito. Alam naman natin kung gaano kabilis ang isang play. And at the same time, Hino, with that damage, says, no, you can't go for that invade. Yeah, pansinin natin ito si Viole, on that Nakururo, level 3 pa lang. Habang itong si AG6 already level 4. Ito na yung mabilisan nga ng mga, sabihin natin, XP para mga ulti. At yung ginawa ni RTG. No, pinagsakasap sa mukha. At may iwan na rin dito si Impressive na nag-iisa tatlo. Laban sa isa at walang magagawa. At si Miggy. Naman si Geddy, andito na si Miggy at si Hino. Kaya to! Kaso lumilikot masyado, hindi ni respeto si Supremo, ang leader ngayon. Kaya pa rin itong Boom 3-3 tayo ngayon. Ang unang clash natin dito sa ating qualifier, napakainit kagad. Pinakita kung ano ang rotation or ano ang kayang gawin ng magkabilang team. Kudos sa lineup dito ng Team Flash PH. Again, RTG getting that initiation that is needed to really equalize the team fight. Kasi alam natin, pare na may advantage dito si AG6 with that level advantage. Pero kinontrol kagad nila at siya pa nga yung unang nawala. Hindi na gumagana yung Tiger form ngayon. And yung Eye of the Tiger, hindi nila makita dahil binubulag unti-unti. And yung presence na ginagawa ngayon nila Supremo and that Mai Shiranui, napakasakit talaga. Nahihirapan itong AG6 ngayon. Itong Tigre, ginagawa ng domestic cut ngayon ng Team Flash. Yung rotation talaga nila dito, hindi sila nag-iisa no? Hindi pa isa-isa. Lagi silang stick together team. At itong ang si Viole ay nakaahon na actually, pwede mo lang sabihin na ito si Viole ay lumamang na finally. Despite that early game advantage na nakuha ni AG6 on that play, it wasn't enough. At ngayon, kita naman natin, level-wise, level 6 na si Viole, level 5 na si AG6. Ang napapansin natin na sobrang aggressive dito na Helmi na providing heal ngayon sa bawat makakasalubong nila. At si Impressive ulit. Ang mahuhuli ngayon, hindi na siya makakapalagpa. Yes, meron naman siya dito kanyang reverse burn, pero wala pa rin silang magagawa ngayon. At si Helmi na trying to set everything up. Kanina pa siya nag-roam dito at hindi siya napapanish. Mukhang magsisimula na itong trabaho dito na Impressive, which is maging CCTV camera, no? Divine Awakening on that passive, being able to revive on the spot. Pero kailangan niya pa rin mag-ingat kasi hindi ka pa rin talaga pwede magbigay ng gold basta-basta sa mga kalaban. At kita naman natin na itong Boom Esports kahit paano, kahit medyo magulo yung kanilang early game, hindi naman ganun kalayo yung gold, pare. In fact, lamang pa nga sila di ba? Hindi nagawa nga nila ngayon. Kahit sabihin natin yung mga natatalo silang fight, meron namang breathing space yung kanilang NG and yung si Toshi. Last night! Game. Pero ngayon, papalaban lang sila. Sinisimulan na nga nila itong Tyrant. Pwedeng rumiwind, Pero papalag pa rin, hindi pa rin siya magpapahuli. Kaso knock into the knock. Rewind, hindi na makakabalik with a time machine. Ito na ang setup na naman ni Helmina. Teka muna, dahil nga hindi na nila alam kung saan papupunta. Pero once again, that Hino Dragon with the mistake na hindi na makabalik. Buhay na buhay kayo with 4 members. Feeling kayo. Kahit sa ilalim pa ng Torre, hindi na kailangan i-respeto itong Byron and Bygones na nga ba may kita natin pero masyado makunat. Ngayon si Byron, kaya hindi na kailangan pang papatay doon.
Jobs done kahit pa paano para dito kay Miggy. Actually si Miggy yung nagiging savior guys on the top side though. Mukhang mahabol ito si AG6. Wala na magagawa dito si AG6 and this pay will pay to black dahil apat pa rin na nakasalubong ngayon or nakabantay habang si Miggy gagawa pa rin ng pass ng baso itong si Mai. Kasama yung ultimate dito ni Miggy, kalkulato, biglang na-burst down itong si Supremo. 7-4 tayo in terms of score count. Pero men, kita mo talaga yung experience advantage dito ni Miggy. Kahit kaliwat ka ng play na nakukuha dito ng Team Flash, guess who? Kung sino yung nagpapastabilize at nagre-reset ng mental dito ng Boom Esports, it's none other than their top laner in Miggy. Ganun yung ginagawa lagi ni Miggy. Pag nasa kanya na yung momentum, tinatry niya lang kumuha piece per piece. Okay, sige, hindi tayo maging effective sa team fight. Kasi nakikita naman natin hindi sumasama si Derenji. Wala dito si Toshi. And impressive, hindi naman siya yung tulad ni Liampo in terms of how it being utilized sa mga ganitong klaseng play. Providing lang siya ng information after information. At ngayon, muntik pa siya mahuli. Nakuha pa niya dito yung red buff. Pangalawang red buff na yan pare na nakukuha na agaw dito ni Impressive. Kumbaga, yeah, sure, roaming siya, support nga siya, pero jungler pa rin ang instincts niya. Mukhang may laban tayo dito sa may bandang gitna. Si Toshi pare, unti-unti na rin tumataba. Oo, nakita mo naman yung pagkakalabit niya nga doon kay Helmi na napakasakit na talaga habang ito naman yung dominant o yung presence na ginagawa ngayon nitong Boom para lang panghawakan ang bawat aspeto ng mapa. Yes, 7-4 swinging into their side and binamantra na nga dito, pinagsubugbog pero hindi ka naman makakabot doon. But towers after towers ang nakikita nating maikisan. 6 minutes and 30, apat na tore ang nabasag dito ng Boom Esports. Welcome sa Genjutsu. Mukhang lamang kayo sa early game, first 3 minutes. Pero pag lumagpas na yan ng 4 na minuto, makikita nga natin na ang mga plays dito ng Boom Esports ay calculated. Kung si Dragon pwede bumalik Oh, pwede. Ito naka-pay 3-1. Tamang fade away. Hopefully we get to see the items no. Ayan, finally joke lang, di ba? Wala ko yung nangangarap ka naman masyado. And ito na kasi Miggy na nangangarap dito. Yung makakalaban na dito masyado makunat. Oh my, RTG! Malakas sa lima as RTG. Mati-DIE na nga si Kuya Miggy. Pero nakikita natin si Toshi. Nagpapakawala ng kabalan na hindi ko mula dito. And 4 na miyembro ang running low ngayon as Dragon will push them even further out para sa another tower. Grabe ang ginagawa ngayon ng Boom. 7 minutes and 30. Dagdag mo pa itong second tower sa gitna. Kuya Osay, napag-usapan natin kanina, may rank na forester ang tawag. Pero ang ginagawa kasi dito ng Boom Esports ay deforestation. Tanggal lahat ng tore dito ng Team Flash PHE. Nasnap! Grabe, nawala kaagad ang mga tore ngayon. Wala nang poprotekta sa kanila and that pain na nakikita natin is really paying a lot of cost ngayon. Walang ulti. Mapapa-yes or no nga pa sila. Wala. Masyado malapit. Kaso andun lamang sa Gedli. Yung kanyang, sabihin na natin, checkpoint o kaya yung kanyang save game. Kaya wala, encourage. Namali yata ng dash in doon si Kuya Dragon kasi alam na natin kung anong kasunod nun Pero again, it's all according to kay Kaku Ika nga. Andito na naman si Kuya Miggy para man-box out lang. Kumbaga sila yung deforestation pero si Kuya Miggy yung demolition expert ngayon. Dahil grabe yung dala niyang maso talagang tibag ang mga pumapalag ngayon. And hawak na hawak pa rin nila ang mapa at wala na magawa ngayon dito ang Team Flash. Naghahanap din ako ng comeback potential dito ng sa Team Flash. I'm sure nandiyan pa rin naman yung initiation possibly coming in from Helmina and RTG. Pero every single time nagagawa sila ng play, laging may trade ang Boom Esports Ngayon hinihintay pa rin talaga natin yung game-defining moment. Pero for now, mukhang all red side ang nangyayari ngayon. Side. Kailangan natin ng magandang combo dito mula kay Helmina. Kumbaga ang kalampag ng papag na may kasama nga dito. Siyempre sumobra sa impressive. Pero sila ngayon ang binoboxing and out na naman ang punch na ngayon. Pero okay lang, meron naman Divine Awakening. And the gods right now are being awakened dahil nga isa na naman Tore ang tumumba with 9 minutes into the game. Sa kanila pa yung mga buffs. 4v4 ang natitira ngayon kay Osiris pero unti-unting nawawala ang mga Tore dito ng Team Flash. Anong gagawin nila dito? Itago!
Parang dyan si Kuya, impressive ng gugulo si Mr. Hugo. Tapos dalawang knock-up dito at still, yes, makakuha sila ng kill ngayon. Unti-unti lang alilinisin ni Kuya Miggy. Helmina, gumagawa pa rin siya ng pigi para i-take muna itong kanilang base. Pero sasapat nga ba yun dahil exposed with a siege cannon ngayon. Parang itong banakang unang game sa kamay ng Boom. 10K